Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin, ito pong si Marcoleta. Si Senator Rodante Marcoleta ngayon ay naharap sa kasong perjury. Yan po sa Ombudsman dahil po sa campaign donations. So, tingnan nyo nga naman mga kababayan. Nung nakaraan lang, ginigisa ni Marcoleta itong si Ombudsman Boying Rimulya dyan sa Senado. Tapos ngayon biglang bumaliktad ang mundo. Ngayon si Boying Rimulya na ang ahawak ng kaso ni Marcoleta diyan naman sa Ombudsman. Talagang weather lang yan no? Panahon yan Hindi sa lahat ng oras ikaw ang mambubuli o mambibwisit o mambuburaot. O ngayon, Marcoleta? Panayang banat mo kay Boying Rimulya diyan sa Senado kasi nasa teritoryo niya Diba? Senado ngayon, may kaso ko sa Ombudsman. Ewan ko lang. Ano ngayon naman sasabi kaya dito ni Marcoleta? Kasi mga kababayan, nung nasa Senado, talagang ginigisa niya Although magkaibigan sila kasi parehan silang magkasama sila nung namayagpag sila kasama si Defensor. Nung ginugurgor nila yung franchise ng ABS-CBN. Ngayon, nung naging senador si Marcoleta, parang iba na yung dating mga kababayan, parang nag-iba nag-transform At parang humangin etong si Marcoleta. Ingat-ingatan mo lang sir yung hangin, baka sobrang lakas pati yung mo humangin at baka mahangin tawag baka matanggal. So, ayan mga kababayan, panahon lang Panahon lang talaga. Nung nakaraan, panayang banat niya kay Rimulya sa Senado. Ngayon, eto na, baliktad na. Si Rimulya ngayon ang mahawak ng kaso ni Marcoleta dyan sa Ombudsman. Ano ba yung kaso? Pero bago yan mga kababayan, silipin muna natin etong survey. May survey po itong WR numero. Hindi ko nga alam kung saan nakuha ng WR numero yung kanilang numero. Mga kababayan, matatawa ka dito sa sa resulta. Ito po yung top performing senators ayon po sa WR numero. Tingnan ninyo mga kababayan yung resulta kung kayo ba ay maniniwala dito sa kanilang survey. Sabi nga dito, anong klaseng survey ginawa nyo? Yung katulad ba ng Family Feud? Kasi mga kababayan sa Family Feud, di ba? Sa Family Feud, meron kang sasagutin. Yung mga sagot doon ay base doon sa survey ng staff ng Family Feud. Magtatanong sila sa mga tao at pagkatapos noon, ayun po yung magiging basehan ng mga top answers. Nasasagutin naman ng mga guest ng Family Feud. So kaya sabi dito, anong klaseng survey ginawa nyo? Parang Family Feud? Parang ganito, call 100 people on the phone and compiles their answer for the question. Napaka-legit ng survey partida nagtatago pa niyan si Bato pero pampito. Di puta Napamura na tong ating kababayan. Bakit hindi kayo mapapamura? Tingnan niya mga kababayan. Top performing senators. Okay. Unang-una, Rapi Tulfo. Pwede, di ba? Pwede siya masama sa top Kasi tahimik siya. Tapos, katrabaho naman. Bongo. Sang-ayon ba kayo kay Bongo na masama sa top performing senator? Sa tingin ko, pwede. Ako, hindi ako maka-DDS. Talagang minsan binabanata ko nga itong mga DDS. Pero sa tingin ko naman, nagtatrabaho ito si Bongo dyan sa Senado. Marcoleta. Number 3, si Marcoleta. Kung gusto mo pala maging top performing senators, mambuli ka. Kung gusto mo pala maging masama sa top performing senators, mag-ingay ka lang. Andyan sa Senado at kalabanin mo yung ilang mga kasamahan mo dyan na hindi mo kaalyado. Ay masasama ka dito sa top performing senators. Tapos pang-4, Robin Padilla. Alam yan. Number 4 Robin Padilla. Sang-ayon ba kayo na number 4, Robin Padilla?
Kaya ako nagtatanong, saan nyo ba nakuha yung numero nyo, WR numero? Nakakaloka naman tong inyong resulta. O, panlima si Erwin Tulfo, pang-anim si Tito Sen, pang-pito Bato de la Rosa. Kailan ba ito kinuhanan? Pero pang-pito si Bato de la Rosa, absent nga lagi. Nagtatago na nga. Tapos, paano ba top performing senators pa? Ha? Ibang klase rin na ito nga WR numero na ito. Tapos, ito si Ping Lacson, si Ontiveros, Bamakino, at Kiko Pangilinan, nandito lang sa banda sa sa 8, 9, 10, 11. Oh, 8, 9, 10, 11. Pero mo, Robin Padilla, number 4, tapos number 7 si Bato de la Rosa. Ano ba naman yan, WR numero? Ayusin nyo naman yung numero ninyo. Parang naniniwala tuloy ako ng pang-family feud yung inyong survey eh. Oh, tapos pang-12, Senator Amy Marcos. Pang-13, Lito Lapid. Pero mo yan. Si Lito Lapid mas mataas pa kay Loren Legarda, dito kay Win Gatchalian, mas mataas pa dito sa ilang mga senators. Ano ba ginagawa na ito ni Lito Lapid? Saan ba nagpupunta to? At bibihira lang natin makita nagsasalita ito sa Senado. Pero nalampasan ka pa ni nalampasan pa ni Lito Lapid si Loren Legarda. At etong si praise the Lord na si Alan Peter Cayetano, nalampasan din. Pia Cayetano, Chis Escudero, Win Gatchalian. Pet malu talaga to si si Lito Lapid eh. Alam niyo ako, bilib ako dito kay Lito Lapid eh. Hindi siya nawawala, mga kababayan niya sa Senado. Kahit ba sabihin na wala siyang ginagawa. Sabi nga ni sino ba ito nagsabi? Sabi, ito raw ay chairman ng Komite de Silencio dyan sa Senado. Yung mga members na tahimik, siya yung chairman. Na parang walang ginagawa. Pero biruin mo, number 13, mas mataas pa siya. Hindi naman mas mataas. Pare-para sila ni Loren, ni Alan, Peter at Pia Cayetano. Nalampasan pa si Chis Escudero. Wala, mas magaling pala si Lito Lapid kay Chis Escudero. Wala ka pala, Chis Escudero eh. Puro ka lang kasi parang nagtutula-tula ka o parang nag-oratory contest ka lang eh. Pag nagsasalita ka dyan sa Senado. Pero mo, mas magaling pa. Mas magaling pa yung performance, top performing senators. Mas lamang pa sa'yo si Lito Lapid. Kahit kay Win Gatchalian, sipag nito. Bakit gano'n? Mas mataas pa si Lito Lapid. Niloloko ba tayo na itong WR numero na to? Tapos pinakakulelat, JB Ejercito. JB, payag ka ba? Mukhang pinag-initan ka ata ng WR numero. Pero mo, 1%. Kasama mo yung kapatid mo. Na worst. Kasi kung nasa taas ka, ikaw yung top performing. So pag nasa ilalim ka, nasa laylayan ka, worst performing senator ka. Yung dalawang Ejercito. Wala namang kaso si JB Ejercito eh. Ito yung the good one, di ba? The good one. Si Jingo Estrada yung the bad one. Na sangkot na naman sa anomalya sa flood control. Walang kasawa-sawa talaga to si Jingo eh. O si Mick Zubiri, 2%. Joel Villanueva, 2%. Camille Villar, Mark Villar, 2%. Wala. Wala pala talaga kayong sinabi kay Lito Lapid. Kay Bato de la Rosa. Ngayon, ganito. Para maging top performing senator kayo, wag na kayong pumasok dyan. Magtago na lang kayo, magtanim na lang kayong kamote doon sa probinsya ninyo. Pero yun mo yan, hindi nagpapasok, nagtatago, tapos top performing senator pa. Ay, nako. Ano nangyari sa Pilipinas? Ito, anong pinagsasabi ng survey na ito? Troll ba gumawa nito? Ito. Laking katarantaduhan ng survey na ito, Isipin mong pantatlo si Meralco man. Lagi lang itong galit at interruption na sa nagsasalita. Ito ang the best. 4 si Robin. Yan. Tawan-tawa na itong ating kababayan.
22%. Sarap kaya kumain sa hearing. Yung mga maalam sa batas nasa gitna, sila yung di mo basta-basta masisindak sa investigasyon. Ibig sabihin, yung magkakapatid sa dulo, tulog-tulog lang sa pansitan, di hamak namang magagaling yan kay Robin. At ang nagwagi, yung pangpito, 2 buwan na atang di napasok, top performer pa. Sa DDS na gumawa nito, salamat Brad. Kahit saglit na wala stress ko dahil sa pagtawa. Nakakatawa talaga eh. Ha? Padilla, go, bato, na hindi na nga pumapasok, patawa. Nahiya naman si Vin Gatchal yan kay Robin. Yan. Hindi kasi, para namang lokohan ba to? Ha? Tinatangan nyo taong bayan eh. Hindi naman naniniwala mga tao dito sa sa resulta na itong survey na to. Ibang klase talaga to. WR numero, siguro, check nyo muna. O ano nangyayari dyan sa numero nyo? Hindi po kapanipaniwala. So yan mga kababayan yung top performing senators at matatawa ka na lang sa resulta na isinagawa na itong survey firm na ito. So ito mga kababayan, dako na tayo kay Marcoleta. Ano ba nangyari kay Marcoleta? Bakit siya inireklamo sa Office of the Ombudsman? Itong si Rodante Marcoleta ay naharap sa perjury complaint before the Office of the Ombudsman for reportedly publicly acknowledging that he received 112 million in campaign donations during a televised interview while declaring zero contributions in his 2025 campaign finance report. Ito mga kababayan sana hindi ito matulad dun sa kaso ni Chis Escudero dyan sa Comelec. Kasi di ba napakalinaw naman sa Omnibus Election Code na hindi ka pwedeng tumanggap ng anumang contribution sa mga government contractors. Pero si Chis Escudero, hayagang inamin na tumanggap siya ng 30 million donation na tumakbo siyang senator at yung donation na yun ay galing sa isang government contractor, kaibigan niyang contractor na taga Sorsogon. So ang linaw-linaw sa Omnibus Election Code, bawal po yun. Pinagbabawal po sa batas yun. Pero ang sabi ng Comelec, wala ngayang Comelec yan. Hindi raw guilty. Wala raw ebidensya. Walang ebidensya. Inamin na nga niya. Government contractor yun. Government contractor yung yung nagbigay sa kanyang 30 million. During nung time na nagbigay, may ongoing contract sa government, itong contractor na yun. Tapos sasabihin ng Comelec, walang ebidensya. Alam niyo mga kababayan, ito, ang pagkakaalam ko, itong si Garcia, itong sa Comelec, mga kababayan. Comelec tuloy tawag ko. Ito po yung naging abogado ni Chis Escudero na nag-file siya, si Chis Escudero, ng Certificate of Candidacy. Di ba? Tama ba yun? Certificate of Candidacy. Yung si Garcia ay nag-file in behalf of Chis Escudero. So, alam na this. Di ba? Alam na this. Ang problema niyan, wala na. Yung mga iba pang mga katulad ng gano'n na tumanggap ng mga donasyon sa mga government contractors, mababaliwala na kasi inumpisa na ng Comelec na i-absuelto si Chis Escudero. Sana hindi magaya ito. Hindi magaya itong kaso ni Marcoleta dyan sa ombudsman. Dapat sa ombudsman Dapat sa ombudsman nag-file ng kaso. Kaso hindi kasi under ata ng jurisdiction ng Comelec yun Kaya doon na i-final yung reklamo sa Comelec. O wala namang reklamo, Comelec lang talaga ang required na mag-imbestiga. Wala Wala talaga. So ito, sana po ay hindi matulad dito dun sa kaso ni Chis Escudero dyan sa Comelec. Si Marcoleta po, ano ba nangyari? Nireklamo si Marcoleta sa Office of the Ombudsman matapos umamin sa isang TV interview noong November 7, 2025 na tumanggap siya ng mga donasyong panlaban sa eleksyon. Ngunit ayon sa reklamo, hindi niya ito ipinahayag sa kanyang formal na ulat ng kontribusyon. Okay. Sa kanyang sworn document o sinumpaang document
Sinabi mo na totoo ito. Sinumpaan, sworn document. Ito pong SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Para sa 2025 elections, nakadeclare siyang zero contributions. So walang nag-contribute sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng ginastos niya ay galing sa sarili niyang bulsa. Ganon lumalabas yun. Pag zero contribution, ginastos mo, sarili mong bulsa. Lahat. Gayon pa man, sa interview niya, sinabi niya na may nagbigay sa kanya ng kampanyang contribution, pero hiningan siya na huwag isiwalat ang pangalan ng donor. Kaya ayon sa reklamo, deliberately declared zero contribution. So talagang nilagay niya zero. Kahit meron, alam niya sa sarili niya na merong nagbigay sa kanya ng campaign contribution. O ngayon, ito ang sinasabing paglabag. Ano po yung dahilan ng perjury? Okay. Ayon sa reklamo, ang pagkakaiba ng kanyang pampublikong pag-amin at ng kanyang sworn under oath SOSE ay pagmamayari ng falsehood upon a material matter. Kaya pasok ito sa pagiging perjury sa ilalim ng Revised Penal Code Article 183. Ididiin ng mga nagsampa ng reklamo na bili ng batas na dapat mailahad ng kumpleto at totoo ang lahat ng kontribusyon at mga donor. At kahit ayaw ng donor na isiwalat ang pangalan, obligadong isama ang halaga at mga impormasyon sa SOSE. O dagdag pa, may nakitang malaking agwat sa pagitan ng halagang ginastos niya para sa kampanya. So yung ginastos niya halos 112.8 million pesos. Pero yung kanyang naiulat na net worth ay 51.9 million lang, na tumataas ang hinala sa pinagmula ng pondo na pinuna din sa reklamo. Ano pa nga iba pang kaugnay na investigasyon at posibilidad ng iba pang mga kaso? Bukod sa perjury complaint sa ombudsman. Okay. May kasong hinahain din laban sa kanya sa Commission on Elections, COMELEC, para sa posibleng poll offense o paglabag sa election law dahil sa maling deklarasyon sa SOSE. So may reklamo din sa sa COMELEC. Kasi SOSE, di ba? Hawak ng ng COMELEC. So parang nawalan na ako ng tiwala dito sa sa COMELEC . Kung yung kay Chis Escudero nga, alinaw-linaw na. Napawalang sala. Wala daw ebidensya. Ni malamang at sa malamang, malabo rin to kay Marcoleta, yung dyan po sa COMELEC. Eto na naman, may hinahandang show cause order ang COMELEC para kay Marcoleta para ipaliwanag ang mga discrepancy sa kanyang deklarasyon at net worth. Wala ito. Wala na akong tiwala sa COMELEC. Meron pa sila mga show cause order tapos wala rin naman nangyayari. Sa madaling sabi, kinasuhan si Marcoleta ng perjury dahil sa sinasabing pagsisinungaling, false declaration. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi niya may natanggap na donasyon pero ipinahayag niya sa kanyang sworn report na zero contributions na itinuturing ng mga nagreklamo bilang sinadyang pagtatago ng totoong pinagmulan ng pondo. Ayan, mga kababayan. So, ano yung posibleng parusa na kahinatnan kung siya ay mapatunayang guilty doon sa mga isa ng pangreklamo laban sa kanya? Una-una, kaso sa krimen o criminal case. Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang perjury, ang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa o sworn statement ay may katumbas na parusa kung mapatunayan, maaaring magresulta sa kulong o multa. Depende sa bigat ng kaso at desisyon ng hukuman. Pangalawa, diskwalifikasyon sa posisyon. Kung ang kaso ay may kinalaman sa deklarasyon sa eleksyon o pampublikong tungkulin tulad ng financial na disclosure o SOSE, maaaring humantong sa disqualification mula sa paghawak ng posisyon o pagtakbo muli para sa posisyon. Pangatlo, administrative o electoral sanctions. Bukod sa krimen, maaaring may administrative penalties mula sa Commission on Elections. Wala ito. Parang talagang parang nawala na ako ng gana o nawala na ako ng tiwala sa COMELEC .
simula nung inabsuelto nila si Chis Escudero, parang ano na parang wala na eh. Ngayon basahin pa rin natin. Ito yung nasa sa batas eh. Tignan natin, baka meron na ng mga makatakas dito. Ano raw ang penalties galing sa Comelec? Alam nga. Gaya ng pagkansilan ng pagkapanalo, kahit panalo ka, ibig sabihin, disqualified ka. Pagbawi ng posisyon o pagbabaw tumakbo sa darating na eleksyon. Pinsala sa reputasyon at kredibilidad. Ayun pa yung pwedeng nga mangyari. Kahit bago pa ang hatol, ang pagsampa ng kaso ay madalas may epekto sa tiwala ng publiko. Pagsisiyasat sa mga nagawang kampanya, mga pondo at pagiging integridad ng politiko. Okay, so ayan mga kababayan, yan po yung kaso po na isinampa kay Marcoleta at mga posibleng epekto nito dito kay Marcolets. At ang matindi nito, ang may hawak po ay itong si Ombudsman Remulla na pinaggigisa niya dyan sa Senado. Ngayon, bumaliktad ang mundo. Ikaw ngayon ang hawak ni Remulla. Tingnan natin yung tapang mo. Kasi matapang ka, nado ka sa teritoryo mo sa Senado, ngayon sa Ombudsman. Tingnan natin kung anong hanggang saan ang tapang nito ni Marcoleta. At doon naman sa kaso niya sa Comelec, bahala ka na. Bahala ka na, George Garcia, kasi wala eh. Parang nawalan na ako ng tiwala niya sa Comelec na yan. Dahil nga doon sa ginawa nila kay Chis Escudero. So, yan po, mga kababayan, yung update natin kay Marcoleta. Ito pa na mga, ayon po sa WR numero, number 3 sa top performing senators. Etong si Marcoleta. Baka matanggal ka sa pwesto, kumakasuhan ka ng perjury. Depende yan kung may bayag itong ombudsman. Etong Comelec, parang walang bayag na to eh. Wala, sa pasensya na kayo mga kababayan, walang talaga ako ng gana dyan sa Comelec. Simula nung inabsuelto nila si Chis Escudero dun sa sa pagtanggap ng pondo o campaign contributions galing sa isang government contractor. Bawal na bawal yun eh. Pero sabi ng Comelec wala daw ebidensya. Ano pa ba tawag mo doon? Hindi ba ebidensya yun? Inamin na nga ang Chis Escudero. Wala talaga itong Comelec. So ayan po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po kayo sa iba pang mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.